Gumanda naman yung panahon dito sa amin, oh. Pero kahapon malakas yung ulan, tapos malakas din yung baha. Pero ngayon, oh, mainit na naman. Ito po yung sitwasyon dito sa amin. Ito yung umaga, mainit, at saka may ulan tuwing tanghali or gabi. I-check naman natin yung ating baka. Kagabi po tinicheck natin, baka manganak na. Kasi nung tinignan natin kahapon, may gatas na yung didi niya. Nilagay namin siya doon sa tulungan kasi baka manganak siya tapos palaging umuulan. Delikado sa ating baka na maliit pag manganak siya sa kasagsagan ng ulan. Yan, wala pa mga kakbi siya, pero wala na, pilwak kay lubot. Tapos yung didi niya marami ng gatas, parang gumagalaw na yung kanya. Gusto na siguro lumabas yung anak niya. Kung tuloy-tuloy yung init na panahon mga kaprobinsya, mamaya ipalabas namin siya dito. Masikip yung area dito pag andito sa loob. Hindi lang natin may masimas yung kanyang tiyan kasi matapang to. Rigor. Yung anak ni Jin, oh, malakas na kumain ng damo. Yung mga kabing namin nilagay namin doon sa kulungan kasi yung mga napir natin kinain nila. Tapos ngayon yung anak naman ni Jin yung kumain dito. Siguro kailangan siyang ilayo dito mga kaprobinsya para hindi makain yung mga napir natin. Pero obserbahan lang natin kung hindi pa siya malakas kumain ng napir, so hayaan lang natin siya dito na magpagala-gala. Mga damo lang yung kinain niya. Ito, maganda pa yung katawan niya sa ngayon kasi nagdidi pa siya sa kanyang nanay. Pero pag mawala ito mga kaprobinsya, tapos hindi siya malakas kumain ng kupramil, mamaya to hindi po siya mailap, lumapit siya agad sa atin. Pero pag sa tingin niya na habulin siya or purgahin siya, tumakbo to. Hindi ito basta-basta na huli namin yung pinurga namin to. Magaling mag-alaga si Jin ng anak. Puntahan natin si Junior Pogi. Pag umabot na sa 5 buwan si Junior Pogi mga kaprobinsya, iwalay na din natin para makapahinga yung nanay niya. Payat yung nanay niya sa ngayon, at sana buntis na rin yung nanay niya. Nasa mga 2 buwan na mula sa pagkasa ni Limer. Napakadali lang yung panahon mga kaprobinsya. So asa ka na nawa na gabi eh? Nawa gawat? O dire? Wakli ka to. Yung kahoy na tinanim natin, oh, akasya, malaki na siya. Ayan. May sida dito sa ating area. Napakadali lang yung lumaki. May isa din tayong tinanim dyan, oh, pero hindi siya nakalaki ng husto. Na talungan sa mga kahoy.
Buti na lang si Martes mga kaprobinsya, oh. Hindi po siya masyadong namayat. Yung katawan niya regular lang. Malakas naman siyang kumain. At si Junior Pogi, oh. Malakas naman yung kumain ng kumpay. Halos magkaparehala yung tindi ni Junior Pogi at ni Rigor. At mas gwapo po si Junior Pogi compare kay Rigor mga kaprobinsya. Sa ngayon, maliliit pa naman yung kain nila. Hindi pa masyadong malaki. Kung medyo malaki na yung kain nila o malakas silang kumain, pwede naman natin ibinta yung dalawa nating baka doon. Kasi may kapalit na naman. So okay lang. Kahit magbinta tayo ng mga baka, basta may kapalit. Ilagay ko na sana siya doon sa kulungan. Pero wala pang kasama si Rigor. Pag mawalay si Rigor tapos wala siyang kasama dito, mag-ingay po to, wala tong ganang kumain. Pwede natin ilagay doon si Martes sa kabilang kulungan kung manak na yung baka natin pag may kasama na si Rigor dito. Kung manak na yung isa nating baka, pwede natin ilagay doon si Martes sa kulungan para may kasama na si Junior Pogi. Sa ngayon hindi pa pwede kasi pag mawalay siya tapos wala siyang kasama dito, mawalan siya ng ganang kumain. Itong si Martes mga kaprobinsya, hindi na natin isipin pag tumagal pa siya dito, darating ang panahon na magkaanak na siya. Katulad ni Jin. Si Jin batang bata pa, nangilagaan natin. Itong si Junior Pogi medyo mailap lang. Ganun talaga yung anak sa ating pulang baka, mailap. Sa ngayon po dito sa amin mga kaprobinsya, kahit malapit na maubos yung mga tanim namin na napier dyan, pero nakatulong po dito sa amin yung ulan. Kasi napakabilis lang tumubo sa mga damo basta palagi umuulan. Yung isa natin kalabaw na si Tisoy, pinasto lang siya dito, hindi siya binigyan ng napier kasi nagsawa siya sa napier. Yan o, marami namang damo dyan. Yung damo, pag sa loob ng isang linggo hindi siya makain ng kalabaw, tumubo na yan. Yan po si Tisoy. Pag bigyan namin siya ng napier, apakan lang. Tapos pag maapakan, hindi na kainin, masayang lang. Pero malakas na pong kumain ng kupraman si Tisoy. Si Tisoy nang dumating dito, napakabata pa niya. Pero napasubo siya agad sa trabaho, sa hilaan ng karosa. Dahil malayo po yung pinagkuhaan namin ng kumpay. Pero ngayon nakapahinga na siya. Palagi siyang nakatingin sa malayo kasi siya lang may isa dito, si Rambo andun lang at si Palo. Okay naman si Rambo at si Palo pag andun lang kasi malakas lang kumain ng napier, walang masayang sa ngela. Hindi katulad ni Tisoy na masayang lang yung napier, parang dulo lang yung kainin niya. Si Burod nagsulo sa gukoy ra. Taga sa sagbot Burod? Taga sa sagbot?
Makakaon-kaon gid sila. Dali ra mo tubo sa. Dali ra mo tubo. Pero kinahanglan yung monitor to mga hayop ito kay libon, kadaghanang libon sa. Wala gito ka sumpay pisis bugoy. Wala to ka sumpay pisi. Mayo sa. Yung mga baboy natin mga kaprobinsya. Yung dalawa pinakasalan natin. Tingnan natin kung mabuntis ba silang dalawa. Yung dalawa dito iay. So ang stima dito, dalawa yung naiay, dalawa yung pinakasahan natin. Sana po mabuntis sila. Sana hindi na maglandi. Nagkakapagod yung palagi tayo nagpakasta tapos hindi mabuntis. Ito po kung sakali nabuntis siya, siya yung pinaka unang mga anak, pero hindi pa tayo sigurado. Hindi pa tayo sigurado hanggang hindi pa nang lanta ng gusto, hindi pa masyadong lumaki yung didi. Yung pag-alaga ng baboy, sortihan lang, or kahit anong hayop, sortihan lang yan. Ngayon po, ahapat ko sila na hindi tayo sigurado na nabuntis ba o hindi. Yung isa dito, 3 beses na yan na AI. Yung isa, 2 beses na siya nakasahan. Balakpasan na natin na magdadag ng mga babae para inahin. Pero ang problema, kung hindi sila mabuntis, hindi tayo makadagdag. Hintayin lang natin ito mga kaprobinsya. Pag umabot ito ng 3 buwan, tapos ganun pa rin, hindi pa rin siya manganak o manglanta ng gusto, ibig sabihin hindi siya buntis. Hintayin na natin na maglandi siya ulit. Dalawang baboy na lang yung natira dito. Okay? Dalawa. Siguro nasa mga 60 kilos na yung isa dito mga kaprobinsya. Pabuti natin ito ng mga 50. So, isang buwan muna ngayon. Siguro 80 kilos na ito. Big. At yung 4 dito. Pwede na yan dito nila. Dito yung 4. Big. Salas na sila ng feeds. Malaki na yung makonsume nila sa feeds natin. Malakas na silang kumain. Lalo na pag hindi tayo nagbawas o hindi tayo nagbinta sa kanila. Yung mga alaga namin dito, palagi po namin binawasan yung aming pabo dito. Yung mga babae yung kinatay namin. Binawasan po natin yung mga babae para hindi sila maghalo sa sampay-tlugan. Okay na po kahit may mga 10 tayo ng babaeng pabo, tapos mapisa lang lahat yung mga itlog nila. Marami na yan. Pero marami pa yan. Lagpas 10 pa yung mga babae natin. Mga lalaki, hindi po namin tinatay sa ngayon. Kasi sayang yung lalaki mga kaprobinsya. Pagkatay natin ng mga bata pa. Yung mga lalaki na ganyan, nasa mga 4 na kilo pa yan. Pero pag patagalin pa natin yan, umabot po yan ng mga 6 hanggang 7. At kailangan naman natin bawasan yung mga babae natin pabo para hindi masayang yung mga itlog nila. Kasi pag sobrang dami po yung mga babae, maghalo-halo lang sila sa isang paitlogan. Minsan sa isang paitlogan 3 yung naglimlim. At ang mangyayari, hindi po mapisa lahat yung mga itlog nila. So mabugok lang.
Yung mga alaga namin dito ng mga pabo at saka pato mga kaprobinsya, pang ulam lang to namin, pang konsumo lang. Yan po, may mga naglimlim pa dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Lima yung naglimlim. Mukhang may sisiw dito. Wala naman. 5 pabo, 4 na pabo at saka isang pato yung naglimlim. Maganda sana mga kaprobinsya pag wala pang mga predator dito na makalabas yung mga alaga natin para makakain sila ng mga damo dyan sa labas. Ang problema, may mga aso, tapos may mga bayawak pa. Saka pag nasa labas palagi yung mga pato natin at saka pabo, ang mangyari po kahit saan saan sila mang itlog. So sayang lang kung hayaan natin sila sa labas. Sa ngayon po dito wala namang aso na pumasok at saka wala nang sawa. Doon sa kabila sa mga nakarang buwan inatake tayo ng sawa doon. Dito lang nahuli. Pero bago namin siya nahuli, nakapatay po siya ng isang pabo at saka isang manok na naglimlim. May pabo pa dito na naglimlim. Minsan po, kahit marami pa yung mga paitlogan namin dito, pero yung mga pabo, naghalo-halo pa rin sa mga paitlogan natin na nila. Ito po, palagyan natin ito ng mga tuyong dahon. Maputik yung ira namin dito mga kaprobinsya kasi yung tubig tumagos sa ilalim, galing doon sa may bukal. Pagkatapos lang kumain, oh, naligo agad yung pato natin. Medyo hindi po malinaw yung tubig dahil may ulan kagabi. May isang sisiw, oh. Sisiw ng pato. Yung mga sisiw natin doon na nasa kabilang area, pag malaki yun, ilipat natin dito. Buti na lang nakasurvive yung sisiw na yan. Ano siya isuon daw? Iso ba na siya isuon? Matagal na pala siya dyan. Yung sisiw natin. Buti lang nakasurvive. Wala siyang kasabayan ba? Pag ilipat siya doon, ihalo sa mga malalaki na, ang mangyari po, mamatay lang siya. So hinayaan lang siya dyan. Sinakripisyo lang ba? Obserbahan lang kung mabuhay ba siya o hindi. Malinis yung tubig sa aming sapa dito ngayon mga kaprobinsya, oh. Basta dumaan yung malakas na baha, naging malinis yung tubig. At saka malakas pa sa ngayon. Tingnan natin doon, i-check natin yung ating bakod kung malayo pa ba sa kuan, sapa. Hindi siya makaalis. Buhay pa, oh. Pero yung katawan niya parang natalian ng screen, no? Yung ganitong klaseng sawa mga kaprobinsya, pumasok din to sa ating kulungan ng ibon. At nung nakakain na siya ng mga inakay, ang nangyari po, hindi siya nakalabas kasi lumaki yung kanyang tiyan. Yan. Siguro mamatay to. Oh, ito lang naman. Parang naghapos siya sa bagay, no? Kung naghapos siya sa bagay, naipit, yung katawan niya hindi na makalabas. Namigas na mga kaprobinsya, oh. Mukhang dako ng suwahan, eh. Pangilo. Ako po ay takot po sa sawa mga probinsya. Yan. Di na siya makalabas mga probinsya. Yung katawan niya naghapo sa baging. Di malas siya. Hindi siya sinirte dyan.
hindi lang natin siya i-rescue. Kasi takot tayo sa kanya mga kaprobinsya. Hindi naman natin yung kasalanan. Aksidente po na para nakapasok yung katawan niya sa screen. Pag lumaki to, isa to sa mga predator ng ating mga sisyo dito. Yan. Uy, ito ang gusto ko. Lagaan natin to. Yan po mga kaprobinsya, napakaliit. Tingnan natin kung mahuli ba natin yan. Yeah! Pagong na maliit. Ilagay natin to sa ating pan. Pero mukhang makawala lang to. Napakaliit pala. Nung una na may sawa dyan na andun tumira sa kulungan nating pato, gusto sana namin hulihin tapos alagaan, pero takot yung mga kasama natin dito, pati ako takot. Napaka kuyaw kayo. Pero may ibang tao naman na mahilig din mag-alaga ng sawa, hindi sila takot. Pero para sa akin lang, takot po tayo sa sawa. Ito po, subukan lang natin ito na ilagay doon sa ating kuan. Sa balde lang natin ito ilagay, tapos lagyan natin ng tubig para hindi siya makalabas. Dito sa amin, marami pong pagong mga kaprobinsya, no? Tingnan niyo po, tumakas, oh, ka-cute. Ang ginawa namin dati sa mga pagong, dito po sa gilid, nilagyan namin ng butas para tinalian. Si Third, gusto ko sana ibigay ito kay Third, pero si Third takot po sa pagong mga kaprobinsya. Hindi siya sanay sa mga hayop kasi nasa syudad na siya lumaki sa bais. Hindi katulad sa atin na sanay tayo dito. Sanay tayo mag-alaga ng hayop, manguha ng kumpay. Gusto niya lumangoy, oh. Ilagay ko to sa timba na may kunting tubig para hindi siya makaalis. Kasi pag ano natin sa ilagay sa pan, makaalis lang siya. Yung sawa, hindi lang natin ginalaw. Hayaan na natin siya doon. Mula nang dumaan yung bagyong ulit dito sa amin, napakalaki yung pinagbago sa aming sapa. Lugay kayo yung baon na to. Basta nasa sapa tayo mga kaprobinsya, andun din nakatira yung mga pagong. Pero yung Chinese turtle, nangagat yun. Ito hindi naman to Chinese turtle kasi hindi malambot yung kanyang likuran. At bihira lang yung Chinese turtle na makapunta dito sa amin. May time po na nakapunta dyan sa ating pan, hinuli natin kasi kinain niya yung mga similya ng ating tilapia. Pero ito, hindi ito delikado. Subukan natin ito na alagaan. Pag makahanap pa tayo ng marami mga kaprobinsya, magpagawa tayo ng pool para sa kanila. Gayahin natin yung nakita natin sa FB na inalagaan niya yung mga pagong, tapos bigla lang dumami kasi nangingitlog daw yung mga pagong. Mas okay to alagaan compare sa sawa. Kahit gaano pa kalit yung sawa, takot tayo mag-alaga, pero ito hindi tayo takot. Dito po natin siya ilagay yung ating bagong alaga. Lagyan na natin ng tubig.
Yan po ang kanyang bagong tirahan. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin oh. Gulay na may gata. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Huli pala ng iliw mga kasama natin oh. Yung bais, pero bago pang katuog lang oy. Ano po? Ituwi na pa. Wala ka kakoy madaw. Ay. Bago pang katuog lang oy yung iliw na huli. Mana na ha? Ito yung manawa. Siguro una ko inahagbuha. Gamay pa. Pag pa na mapatay ako, kung may pupuntang doon dito, pero patay yun kung dito talaga. Ata. Alam mo yun yung dito. Teka ano? Saan ang sabaw? Naku, akata. Kana. Doon ka dito na. Ay, hindi mo pong ipos dak. Ay, gusto. Naano mo yung bukong nga mabungka. Sila ka tagay mo lang ako daan. Huwag yung bisa guwate o paan? Piyaw ka? Wala yun. Mga pila ka tagay mo. Dua araw mo? Zero ka dudog lang mo. Kasi ka dungdo. Are? Ano sa paa? Wah, lagi dito. Yan ni ramay yung pinikuha. Ito yung board niya. Tapo ako. Mga board. Yan. Okay. Dili kay halang ng labuyo ng sili. Kaya ra makan ang dodong? Ikaw niya be? Kaya niya. Kaya lang gitok to. Iya kitong gitigo makaya para magulpi ba. Magulpi di bang sa halang. Nagan. Kaya mo sa. Oo na. Pero ano mga isda? Tulong mo. Sino pa ako ba? Ako. Ako. Wala mo aragang dodong na. Pae mo ha. Pae. Ulo. Ulo ko noon mo. Aragang dodong na. Om. Ayun na. Yeah. Ano ba na? Meron may? Bakit din? Paano ang magaan na niya? Tanong na dyan. Kahit dah siya. Halot na lang. Buyo.
Nanam kayo sa daan. Ano ba? Ay, yang kuwan mo ka na yung magdami luba. So, tagang mo na. Ayun lang. Sarap. Linggo nito po. Ha? Linggo. The park. Karoon lagi gabi ng mga kumakaha. Isusin ako ng lawon. Diba? Di na ba't pagkatilap itong pwede talikod kay lawitan na naay pagawas ko na nila. Bawa na. Robot ka. Kasi ba walang hapon? Kulog siya hapon. May tignawa kayo. Ay, gwapo dito sa pagkano radyo. Pagawas magpagkano pa sa Singapore kay pagkano sa kaamit ng mga kumbaram ng mga pagkaon niya. Ayaw kayo. Patutuloy yung pagbawas doon. Hindi hapon ako ng pagkaon pagawas sa Singapore. Di ba daw? At palakan na yan. Ubus pa ng guba ng park. Naraman? Ngali ka dali kayong tubo ng sagbot ang mga. Sanap yan rin ito. Ay, lahir po bro. Ugulag sa dali kong tubo ng napir niya. Kulag edad. Kalas ko kayo. Kaalas tayo. Ito kami lagi yung harvest ng putugan eh. Ay, gomay na yung gusto. Nung nagtindog naman. Ano ba ito? Dong. Manahon tag-jutay mo.